Hello sa lahat, maligayang araw. Sana po ay itong aking ginagawa ay makatutulong sa inyo upang mahimay at maintindihan nyo ang ilalaman ng unang kabanata ng ating libro. Ito po ay ang paghimay at pagtalakay pagbibigay linaw kung ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng panitikan. Alam nyo ba na ang panitikan ay galing yan siya sa salitang titik na may unlaping pang at itong pang ay nagiging pan. Kasi yung pagkakabuo ng pan na iyan may malawak na pagpapaliwanag kung paano yan, mamaya ay aking sasabihin sa inyo. Ang pang nagiging pan. At dahil sa impluensya ng kanyang unang letra ng salita ugat, at may hulaping an. Ito yun. Bago pala yun, alam nyo ang panitikan, dun sa mga nabanggit na kasagutan sa mga naunang gawain, tama po lahat ang inyong sinabi kung gaano kahalaga, ano ang silbi ng panitikan. Pero alam nyo rin ba na ang panitikan, ito ay nagpapatindi sa mga isipan ng tao upang makabuo sila ng magandang pahayag. At magsisilbi din itong libangan sa iba. Alam nyo ba ang mga linya sa pelikula at maging sikat na tao ay nagiging tatak na yon sa kalang personalidad. Kagaya nito. Subukan nyo ang hulaan kung kaninong mga linya. Ito. Ikaw pala. Ikaw pala ang sinasabi ng asawa ko na asawa mo na asawa ng bayan. Alam nyo ba, yan ay pinakamagandang linya na nabuo ng mga direktor at maging mga scriptwriters. At ang linyang ito ay binigkas na ginawa ni Lourdes Guillen, isang direktor ito, sa pelikulang Nagalit ang Buwan sa Haba ng Gabi. Noong 1983 pa nga lang. Pero, hindi pa kayo ipinanganak niyan. At dahil sa panitikan, napapanatiling buhay ito dahil naitatala sa libro at magpakailanman hindi yan siya mawawala. Dahil ang mga panitikang nakasulat ay nakatatak na yan at hindi niyan siya mawawala. Ito pa, hulaan nyo kung kanino to. Simple lang naman ang hinihingi ko. Kung hindi mo ako marespeto bilang asawa, respetuhin mo ako bilang kaibigan. Kung hindi naman, respetuhin mo ako bilang tao. Kaninong linya yan? Kung nahulaan mo, magaling. Dahil yan ay kay Vilma Santos. Sa kanyang pelikula, Relasyon. Noong 1982 pa yan. Ang tagal na, no? Hindi pa nga kayo pinaplano na ipanganak ng inyong nanay. Nandyan na yan. O isipin nyo, hindi siya nawawala. Kasunod, ito. Ayoko nang tinatapakan ako. Ayoko nang masikip. Ayoko nang mabaho. Ayoko nang walang tubig. Ayoko nang walang pagkain. Ayoko nang putik. Kanino yan? Abay kung nahulaan mo, ang galing-galing mo. Yan ay kay Maricel Soriano. Linya niya sa kanyang pelikulang Kaya Kong Abutin ang Langit, 1984. Matagal na rin, di ba? Ito pa. Hulaan nyo to, hindi na to linya sa pelikula. Pero dahil sa kasiningan ng isip ng tao ay nakabuo siya ng ganitong magandang linya. At ano kaya tinutukoy nito, no? Ito. Pag nagmahal ako, lahat kayo nagagalit. Wala ba akong karapatang magmahal? Ano yan? Oh, hindi nyo naulaan. Ito, oh. Gasolina. O, di ba? Ang ganda ng pagkakabuo niyan. At talagang masining ang bumuo niyan. Taglay niya ang kasiningan sa kanyang isipan dahil po maganda siyang bumuo ng ganitong pahayag. Ito pa. Hulaan nyo. Hindi ko hinahangad na ipagmalaki mo na ako'y sayo. Ayoko lang naman na sa harap ng maraming tao, ganon mo na lang ako itatanggi. Yung sakit ano. Pero ano kaya yan? Oy, nahulaan ng isa. Oh, totoo. Yan ay utot. Oh, di ba? Ang ganda. Ito pa. Ay, itong gawain na ito ay hindi na yan siya kasali. Huwag niyo na isipin to. Tanggalin na yan. Ayan. Dahil sa kasiningan, alam niyo ba ang panitikan ay walang limitasyon yan. Kung kayo man ay nahihirapan na sumulat, subukan yung tingnan ang iyong paligid. At yung mga nakita mo na nakapagpapansin nakakakuha ng atensyon sa iyo,
yun yung gawin mo at gamitin mong batayan upang makabuo ka na isang magandang akda. Kagaya ng mga larawan na ipapakita ko, ayan, itong relo. Kung titingnan mo yan sa literal na kaanyuan, relo, nagbibigay ng oras. Pero pwede nyo yan siyang mabuo. Pwede kayo makabuo ng isang magandang akda mula sa naturang larawan. Pwede nating sabihin na ang tema sa inyong susulat ay halimbawa sabihin mong, hindi ko kayang ibalik ang mga nakalipas na. O di ba magandang tema yan. Pwede mong gawa ng pamagat, makakabuo ka na ng magandang akda. Ito pa, ayan, panulat, ballpen, at lapis. Kung titingnan mo, yan, ang gamit niya, panulat lang, pero pwede mo naman siyang gawa na isang masining na masining na larawan or masining na akda. Siya ay magsisilbing simbolo lang. Pwede mo sabihin na kahit anong pilit mong burahin ito, hindi ito mawawala dahil nakaukit na sa iyong puso. Diba? Ito, yan ay tubig. Tubig, simpleng bagay lang kung ating titingnan. Pero kung ating palalimin ang ating pag-unawa dyan, talagang ang ganda ng ating mabubuo. Tubig, di ba? Siyempre po, unang-una, siya yung ginagamit natin para pamatid uhaw. Pero kung titingnan natin siya sa masining na paraan, ano ba ang tubig? Talagang malaki ang kanyang tulong sa atin dahil sabi nga nila 75% of our body is composed of water. So, ang tubig kung ating titingnan sa ibang katangian, pwede natin sabihin. Kasi kung natatandaan ko pa noon, may isang estudyante ako, isang tahimik na estudyante lang sa isang sulok. Kala ko hindi siya magpa-participate, pero kalaunan, tinaas niya ang kanyang kamay. Sabi niya, ma'am, di ba alam natin tubig, pamatid uhaw? Sabihin na lang natin, ma'am, kami mga mag-aaral, kami yung nauuhaw, at ikaw ang tubig. Ibig sabihin nito, ma'am, ang tubig ay ang kaalamang gusto naming makamtan, at ang makapagpupuno lamang nito ay tanging kayo, aming mga guro. Abay nung sinabi niya yun, para bang ako'y nagiging bato. Dahil nakukonsensya ako sa kanyang sinabi, totoo nga pala, kapag ang mga gurong nakatayo sa harapan, walang ibinigay na magandang aral, ay wala din po, uhaw na uhaw ang mga mag-aral sa kaalaman. Ganun yun. Another. Ito, kawayan. Di ba kawayan? Hindi yan siya puno, damo yan. Alam natin na ang kawayan flexi. Kung hinahangin yan siya, kung ano yung direction, nandun din yan siya. At matibay siya. Dahil kung binabagyo, anumang dilobyo ang dumalating sa kanya, pag humupa na yun, daan-daan din yan siyang tatayo. Diba? So, kung yan yung ating lunsaran sa pagbuo ng composition, maganda. Kung talagang tayo po ay marunong maglaro lang ng mga salita sa ating isipan at papalawakin natin ang sakla ng ating utak. Ito sana, kung tayo po ay sa physical na, pwede naman ngayon. Tandaan nyo, kunan nyo ng picture to, ha? Dahil magbibigay po ako ng assignment dito. Ayan. Ang panuto para dyan, huwag nyo kaligtaan. Kunan ng larawan, gagawan nyo kasi yan ng composition. Isang simpleng salaysay lang. Pansin nyo, di ba? 6 na larawan yan. Balik ko ha. 6 na larawan yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ang pinagtagpi-tagpi na larawang iyan ay gagawan nyo ng komposisyon. Hindi ko sinasabi na itong nauna, sa bandang kaliwa, yung mga saging, yung puno ng saging na nagsipagtumbahan, yun yung no. Pwede nyo i-shuffle yan, and then gagawa kayo ng isang maikling salaysay. Siyempre po, salaysay, nagkukwento kayo. Pwede nyo i-reflect, parang simbolo yan siya sa inyong buhay. Kung kayo man, yan, tingnan nyo, happy ending ba ang magiging storya dyan? Palagay ko happy, anumang mga sakuna, anumang mga problema, yung mga kahoy na nagsipagtumbahan dyan, yan yung mga problema nyo, di ba? So yan, gawan nyo yan siya ng magandang salaysay. Sa isang kung physical appearance, kung tayo po nagkaklase ngayon, talaga sa classroom, hihingin ko lang sa inyo ang 1/2 crosswise, puno yung front page para makabuo kayo ng salaysay. Yun lang.
Pero ngayon, dahil nasa bahay kayo, itatype nyo kasi at ipapasa sa akin, depende na yan sa inyo. Basta yan yung ating lunsaran para makabuo ng isang magandang akda. Ayun na, pwede nyo i-reflect. Huwag nyo numberan ha, baka nanumberan nyo. Basta isang salaysay lang yan. Noon, natandaan ko, may isinumite yung aking estudyante. At nang binasa ko yung pamagat, kailangan ha ang pamagat, huwag nyo kalimutan. Nang binasa ko ang kanyang pamagat, talagang pansin na pansin ko, catchy yung kanyang pamagat. Kasi alam niyo ang pamagat niya, ang tilaok ng manok. Nung nabasa ko ang tilaok ng manok, hanap ako kung nasaan yung manok. Pero walang manok akong nakita. Yun pala, ang tilaok ng manok, 'di ba? Maririnig lang natin 'yan tuwing papalapit na ang umaga. 'Di ba? Bukang liwayway. Ang tilaok ng manok ay simbolo lang pala yon ng bagong pag-asa at ang ganda ng kanyang pagkabuo ng kanyang akda. At ito'y tatapos sa isang napakamagandang senaryo, napakamagandang alaala. Ayan. So, yun po. Ngayon, tatahakin ko na ang pinakaunang kabanata ng ating libro. Ito kasi ay tungkol sa batayang kaalaman sa pag-aaral ng panitikan. Dito po, ay mayroon tayong mga dapat alamin. Bagamat alam nyo na yun dahil nabasa nyo ng nauna. Pero kailangan ko itong himayin pa para meron kayong batayan at meron kayong review na rin ito para pagdating ng exam, hindi siya mahirap. Ngayon sa kahulugan ng panitikan, marami po ang nagbigay ng definisyon ito. Na sabi niya, ang panitikan daw ay nagpapahayag ng damdamin ng tao tungkol sa iba't ibang bagay sa daigdig, sa pamumuhay, sa pamahalaan, sa lipunan, at sa kaugnayan ng kanilang kaluluwa at sa dakilang lumikha. Ito po ay galing kay Azarias. So, ibig sabihin, ang panitikan ay hindi siya limitado dahil po lahat ng makikita natin, lahat na ikinikilos natin ay maaaring ito ang magiging batayan para makabuo ng isang panitikan at nagiging salamin na rin siya ng ating kultura. Ang panitikan din ay bungang isip na isinasatitik. Totoo yun, hindi? Totoo. Dahil ang panitikan, maaaring ito ay sa pamamagitan ng imahinasyon lamang at ito ay ating isinasatitik. Once ito po ay naisulat at meron siyang kabuluhan para sa mga tao, ito po ay matatawag nating panitikan. Yan ay kay Alejandro Abadilla. Ito naman, sabi nga, ang panitikan ay buhay. Bakit sinasabing buhay ang panitikan? Dahil ito ay refleksyon ng pamumuhay at pakikipamuhay ng mga tao sa kanyang ginagalawang lipunan. Gayunpaman, buhay ito dahil umusbong kasabay ng pagbabago ng panahon at kasaysayan dahil na rin sa matinding pangangailangan ng tao. Ngayon, ang panitikan pala ay isa ring mabisang instrumento upang mapagbago ang damdamin at isipan ng tao at mapakilos siya ayon sa idinidikta ng kanyang puso at isip. O, di ba? Ayon sa idinidikta ng kanyang puso at isip. So, ito ay likhang isip lamang na nagkakaroon din ng kabuluhan na pwedeng makapagpapabago sa damdamin at isipan ng isang tao. Ang panitikan ay isang sining. Bakit siya sinasabing sining? Dahil ito ay naisusulat sa isang maganda, maayos at kalugod-lugod na pamamaraan. Kasunod, ito na yung sinabi ko kanina na pansamantala ko pong hindi ito ipinapatuloy. Ang panitikan. Ang panitikan, diba, alam natin na ito ay may salitang ugat na titik at may unlapi. Pag sinasabi nating unlapi, ang panlapi ay nasa unahan. Ang pang na yan ay nagiging pan dahil sa impluensya ng unang letra ng salitang ugat at meron siyang hulaping an. Paano yon? Ito sa salitang panitikan, kung i-extract natin yan, ayan, pang plus titik plus an. May nangyayari kasi dito, may pag-assimilate, may pagbabago sa isang salita. So, kapag ang pang, nagiging pantitikan yon at yan ay asimilasyong di ganap. Mamaya ko na ipapaliwanag yan ha. And then, nagiging panitikan at ayan na si panitikan. Asimilasyong ganap po ang prosesong ginamit dyan. Paano yon? Ito,
pagbabagong morpoponimiko ang tawag sa pagbabago ng mga salita. Then, itong asimilasyon ang ginamit upang mabago yung salitang panitikan. Ang tawag dyan, itong pang, pan, at pam, ang original dyan ay pang. And then, nagiging pan kung ang sinusundang salita ay nagsimula ng DRLST. Ang pang naman ay nagiging pam kung ang sinusundang salita ay nag-start ng P at B. Ito, pang. Nagiging pan kung ang root word ay nag-start ng DLRST. Halimbawa, pang plus Reyna. Anong nangyayari? R ang kanyang first letter ng root word. So, nagiging Panreyna. Iba pa, pang plus Dalaga. Anong mangyayari ngayon? Pang nagiging pan dahil ang kasunod na root word ay nag-start ng letter D. So, nagiging pan, Dalaga. Ito namang pang ay nagiging pam kapag ang sinusundang root word or salitang ugat ay nag-start siya ng B at P. Halimbawa, pang plus bata, nagiging pambata. Tama ka. Iba pa, pang plus pito. Pito. Pang plus pito, ito ay, ang NG ay magiging M. So, nagiging pam-pito. At ang natitirang mga letra, maliban sa DLRST at B at P, ang gagamiting panlapi dyan ay pang. Ayan, lahat ng mga titik, maliban sa B, P, D, L, R, S, T, gagamitin ay pang. Gaya ng pang plus akit. Pangakit lang yan. Pang plus anim. Kasi po, wala siya sa B, P, D, L, R, S, T, di ba? So, pang-anim lang yan. Saan ka ba nakakabasa ng pang-anim? Wala, di ba? Pang plus hikayat. Pang-hikayat lang yan. Di mo man pwedeng sabing pan-hikayat yan. Mali ka na dyan. Grammar, you are siguro sabihin natin you are semantically correct but then you are syntactically wrong because wrong ang grammar mo doon. Pag sabihin mong pam-hikayat o pan-hikayat, wrong. Pang talaga yan. Yun. So, klaro na. Kaya, yan. Now, itong mga impluensya ng panitikan, huwag niyong ano yan ha, kasi kasali po yan sa exam. Pero hindi po itatanong doon sa exam kung sino ang asawa ni blah blah at ano, hindi po. I-familiarize nyo lang ang mga senaryo dahil yung mga yun ang lalabas. Hindi naman ganun kabigat. Basta i-familiarize lang po. Hanggang dito yon sa L. Filibuster. Bagamat, di ba, ang sinabi doon sa inyong assignment, hindi kasali ang banal na kasulatan, hindi kasali ang Quran, at maging ang L. Filibusterismo. Dahil pagkahaba-haba. Alam nyo ba kung bakit ibinigay yan sa inyo na kayo na ang magbabasa? Hindi nakasulat dun sa ating libro dahil kung isa-isa yan, ating tatalakayin, maubos ang isang taon sa isang akda lang, di ba? Imagine niyo, ang El Filibusterismo, kinukuha nyo yan sa grade 10. So, ang Songs of Roland ay mas mahaba din yan at maging ang Mahabharata. So, yung mga binasa nyo sa internet, yun po ay mga summary na lang. At yun po ay mga pinaka-importanting, pinaka-importanting konsepto na lang po talaga para masagap nyo kung ano man ang tunay at totoong tinatalakay sa naturang mga impluensya. Pag sinasabi pala nating impluensya ng panitikan ay ito yung parang ano siya, sa ating mga panitikan dito sa Pilipinas ay may malaki siyang dulot, may malaki siyang ambag para makabuo din tayo ng ating sariling panitikan. At isa pa, ito ay isang magandang ano na rin dahil may mga nagsipagsalin at naiambak na rin siya sa ating mga, naiimbak siya sa ating mga sulatin at bahagi na rin po siya ng ating panitikan. At napag-alaman natin like gaya nung Canterbury Tales, di ba? Uncle Tom's Cabin at ang Divina Commedia. O anong nararamdaman nyo habang binasa nyo yung Divina Commedia? Di ba? Nandun yung infierno, nandun yung purgatorio at maging ang langit. So, yun. Ang Mahabharata, yun yung mahaba na epiko. Then, ang Uncle Tom's Cabin, ito,
Um, ang Uncle Tom's Cabin, dito malinaw na ipinapakita ang racial discrimination, di ba? Oo. Ayan, patuloy na tayo. Ito yung format na binigay ko. Wag na to. I-rundown ko na lang to ha. Kasi po, ayan. So, dito tayo sa mga anyo ng panitikan. Sa anyo ng panitikan, ilan ba? Sa inyo nabasa, ilan? Ito ay may dalawa. Yan, ang akdang tuluyan at maging ang akdang patula. Ano kaya ang pagkakaiba ng tuluyan? O sige daw, sagutin niyo ako. Ano ba ang pagkakaiba ng tuluyan at ng patula? Ano ang root word ng tuluyan? O diba? Tuloy. So pag sinasabi nating tuloy, walang pigil, ano? Walang bilang. So ano yung mga sulatin? Ano yung mga sulatin na hindi tayo pigil sa paggamit ng mga pangungusap? Ha? Ay, tama ka. Ito ang mga napapabilang sa tuluyan ay ang pabula, ang parabola, ang alamat, maikling kwento, anekdota, sanaysay, dula, talambuhay, nobela, talumpati at balita. Yan sila. Itong 13 ba ito? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ay, 11. Itong 11 na mga akdang tuluyan, pansin nyo, pinipigilan ba tayo kung ilang bilang ng salita, ilang bilang ng pangusap ang ating gagamitin? Diba hindi? So yan, sila ay napabilang sa tuluyan. Pabula, ito ay mga hayop ang gumaganap. Pag binasa natin yon, hindi naman talaga natin parang tinitingnang literal yung mga hayop na gumaganap doon, kundi yung kalang mga katangian, di ba? Kaya ng pagong at matching. Parabola. Ito naman parabola ay mga akda ito nahango mula sa banal na kasulatan sa Biblia. Marami yun. Prodigal Son, Magdalena, Alibugong Anak, ayun. Ang alamat naman, ito daw ay mga akda ito na pinagmulan ng mga bagay-bagay. Bagamat, ito'y hubad sa katotohanan. Pag sinasabing alamat ng Mindanao, alam nyo ba yon? Sige, kung hindi nyo alam, isasalaysay ko ha. Ang Mindanao ay nabuo yan. Ang pangalang Mindanao, ang lugar na Mindanao, ay nabuo yan dahil sa dalawang tao. Laan niya sino? Oh, tama ka, si Minda at si Danao. Itong si Minda, ay nakatirayan siya doon. Nakatirayan siya sa pinakatuktok ng bundok. At si Minda naman, magandang dalaga ito. Magandang dilag. Isa siyang binukot. Kung kayo po ay nanood noon sa GMA ng kanilang pelikula, may binukot silang tawag doon. Ang ibig sabihin nitong binukot, isang dalaga yan ng tribo na hindi yan siya pinapalabas araw-araw, hindi malaya na makakalabas araw-araw, itinatago dahil pinoprotektahan nila yung kagandahan ng kalang anak na babae. Pag nakasawa yon, malaki ang ibibigay na dowry. Yun, sa kalang tribo, yun ha. Isang nagkataon si Minda ay pinalabas ng kalang magulang. Ito naman palang si Danao, adventurous yan na tao. Mahilig siyang umakyat sa bundok. At nagkataon na yung bundok na pinasok niya, ayun yung bundok na tinitirhan nitong si Minda. At dahil maganda si Minda, talagang hindi na po pinipigilan pa ni Danao ang kanyang nararamdaman. Sa madaling sabi, nilapitan ni Danao si Minda, nagkasundo sila at nag-isang dibdib. So nag-asawa, hindi na bumaba si Danao. At doon, ang simula ng pagkakaroon ng lugar na Mindanao. Now, hindi naman may pagkakaila na ang Mindanao ay maraming bundok, di ba? So, parang ganun. Pero again, ang alamat ay hubad sa katotohanan yon, hindi dapat paniwalaan. Pero kung tayo ang nagbabasa, ay talagang ikay nalilibang naman, di ba? Maikling kwento, mga short stories, isang tagpong ano lang yan, isang yugtuing babasahin. Itong mga anecdotes of Rizal. Natandaan nyo ba yung anecdotes of Rizal? Sino may alam sa inyo?
Anekdota, ito po ay mga akda na kung saan nag-iwan ng mga aral sa mambabasa. Kaya nung tsinelas, sa naglalayag na bangka sa kayong batang si Rizal daw yun. Dahil sa makulit siya, nilalaro-laro niya yung habang naglalayag yung bangkang sinasakyan niya, ay nilalaro niya ang tubig sa ilog. At nahulog yung kanyang tsinelas. At dahil hindi na niya makuha yung tsinelas, ang ginawa niya, tinapon na lang din niya yung isa. Sabi niya, sayang naman din yun, hindi mapagsilbihan. So, kung sino mo makakita nung itinapon yung tsinelas, kung mahanap pa niya yung isang tinapon niya, pares na, o di magamit na niya. Ganon ang anekdota. Isang mga halimbawa lang yun. Tapos sunod, okay, sanaysay, essay, sa Ingles yan ha, essay. Ito namang sanaysay ay, syempre, sa teksto may simula, may katawan, at may wakas. Gagawa ka ng iyong komposisyon gamit yung naturang paksa at ano yung tema mo, at ayan, makakabuo ka ng isang sanaysay. Dula. Bakit po sinabing dula? Hindi yan siya dula actually. Dula yan. Dahil ang dula na term ay nanggaling po yan sa Bisaya. Dula in Bisaya ay sa Ingles, diba? Dula, Bisaya yan. At yan ay play. So, yun ang tamang pagkakabigkas sana. Pero hindi ko naman sinabing mali pag sabihin mong dula. Dahil nakasanayan na siya. Pero ngayon, alam niyo na, dula, ha? Dula na. Dili na siya dula. Talambuhay, may dalawang uri dito sa talambuhay may dalawang uri. Meron tayong paiba at meron tayong pansarili. Kapag ako ang sumusulat sa aking talambuhay, ang tawag niyan, pasarili. Kapag iba ang sumusulat ng aking talambuhay, yan ay paibang talambuhay. Pero, sa pagkakataong ito, sabihin ko sa inyo, ang aking talambuhay ay hindi paganap. Bakit? Dahil ang talambuhay, hahantong yan, ang pinakatuldok niyan ay ang kamatayan kung kailan ka namatay. Ibig sabihin, hindi pa ganap ang ating talambuhay dahil hindi pa siya tapos. Matatapos lang to kung matuldukan sa pamamagitan ng kamatayan. Huwag naman ha, COVID ngayon. Sige, nobela. Ay, dali lang yan. Ang nobela, palatandaan dito, hati siya sa mga kabanata. Bawat kabanata, may mga senaryo, may iba't ibang mga tauhan, ipinapakilala. Talumpati naman, uy, alam nyo, ito. Sabihin ko na lang ha. Kung nabasa nyo ang ating, course outline, yung syllabus, di ba ang third exam, pangkatan, group performance, it's a performance examination ang third talaga. And usually, kung regular class ito, ay sabayang pagbigkas sana. Kaya nga lang, hindi man tayo pwede magsabayang pagbigkas dahil nag-iisa tayo ngayon, di ba? Or kanya-kanya tayo ngayon. So, ang mangyayari, talumpati. Anong gagawin sa talumpati? Kayo po ay bibigyan ko ng tema. Kayo mismo ang gagawa na inyong sariling pyesa. Ang gagawin nyo, i-record ito, video ha, i-record nyo sa video ang inyong pagbigkas ng talumpati at i-upload dito. Yun yung aking gagraduhan. May rubrics din po akong ipapasa sa inyo, but later na. After this examination, first exam, ipopost ko po sa Blackboard natin kung ano yung gagawin nyo for the third because it must be memorized. Sa bagay, ang pagbigkas ng talumpati, memorized ito, pero pwede ka namang mag-cheat. Harap ka sa camera and then meron kang binabasa sa harap dyan. Huwag ka lang magpahalata, binasa mo. Oy, tinuruan kitang mag-cheat. Oo, totoo yun. Sige. So, yung yung tema para sa talumpati, ibibigay ko after the first exam. Ha? Promise yun. Bubuuin ko na. May nabuo na. Pero, wag lang muna ngayon kaagad. Kasi po, may second pa eh. Then, ang balita, ayan yung mga kaganapan araw-araw. Now, tuluyan. Balik tayo. Ang mga ito, pabula, parabula, alamat, maikling kwento, anekdota, sanaysay, dula, talambuhay, nobela, talumpati, at balita, lahat ng mga yan ay sa tuluyan. Bakit? Dahil hindi pigil, hindi po binibilang ilang salita, ilang mga pangusap ang gagamitin natin. Kaya siya tuloy-tuloy, tuluyan. No, klaro? Sige, patuloy, hinihingal ako. Sandali lang, ha?
Ayan, tuloy tayo. Ikalawang anyo ng panitikan ay, wag yun, hindi yun kasali. Ito, patula. Pag sinasabi naman nating patula, kabaligtaran ito dun sa tuluyan. Dahil ang anyong patula, sinusukat, meron siyang ritmo, meron siyang sukat at tugma. Pero dito, sa aking tatalakayin sa inyo, ayan. Sa anyo ng panitikang patula, 4 ang uri dito. Una, tulang pasalaysay. Pangalawa, tulang liriko. Pangatlo, tulang pandulaan. Pang-4, tulang patnigan. Ibabahagi ko ngayon sa inyo kung anong ibig sabihin ng tulang pasalaysay. Pag sinabi nating tulang pasalaysay, ito. Ito po ay nahati sa una, epiko. Ayan o. Ang tulang pasalaysay, may epiko, may awit at korido, meron ding balad. Isa-isahin natin yan, ha? Ang epiko, ayan, di ba, epic fail. Ayan, sabi nila. Nadismaya, or parang ganon sila, epic. Di totoo. Oo. Ang epiko, ito po ay, yan. Ang epiko ay nagsasalaysay ng mga kabayanihang halos hindi mapaniwalaan sapagkat nauukol sa mga kababalaghan. Ito'y nagbubunyi sa isang alamat o kasaysayan na maging matagumpay laban sa panganib at kagipitan. So, ibig sabihin dito, ito ay pakikipaglaban. May mga epiko akong naisipabasa sa inyo later po. Pero marami na kayong ginagawa. Pero sige lang, atin lang po itong bigyan ng diin. Kasunod ay ang awit at korido. Isa din po ito sa huring anyo ng patula sa pasalaysay. Ang awit at korido, ang pagkakaiba dito, ito po sa pangkalahatan, ito ay ang mga paksang hango sa pangyaring tungkol sa pagkamakiginoo at pakikipagsapalaran at ang mga tauhan ay mga hari-reyna, prinsipe, prinsesa. Then, ang dalawang ito ay nagkakaisa sa isang kaharian. Alam niyo ba na ang awit ay may sukat na 12 syllables at inaawit ng mabagal sa saliw ng gitara. Ito namang kurido, ang kinakaiba ng kurido, ang kurido ay binubuo siya ng 8 syllables. Pero hindi siya inaawit, kundi ito ay binibigkas sa kumpas na marcha. Kasunod balad. Itong balad naman ay himig. Ito ay may himig na awit at ito ay inaawit habang may nagsasalaysay. Ito ay nilikha noong unang panahon pa. Sa kasalukuyan, ito ay napapasama na ito sa tulang kasaysayan na may 6 hanggang 8 pantig. Itong balad ay may umaawit, meron ding sumasayaw. Magtanim ay di biro. Pero, oo, yun, di ba? Pwede naman natin siyang sabihin na sinasayaw habang may umaawit. Pamulinawin. Then, isasayaw niya. Kasunod na uri ng anyong patula ay ang tulang liriko. May 3 uri dito, awiting bayan, soneto, at ang elehiya. Awiting bayan, 6 pala to. Awiting bayan, soneto, elehiya, dalit, pastoral, oda. Kasunod naman ay ang sa tulang pandulaan. Sa tulang pandulaan, meron siyang 5 uri. Trahedya, komedya, melodrama, parsa, at ang sainete. Ang panghuli sa 4 na anyong patula ay ang tulang patnigan. Ito namang tulang patnigan ay 3 ang uri dito. Una, karagatan, duplo, at ang panghuli ay balagtasan. Alam niyo, ang 3 ito ay sumibol lamang ito dahil po ang mga ninuno natin noon ay parang laruan lang nila yan. Kasi po kapag, lalong-lalo na pag may ibinuburol, wala pa kasing cards noon na nilalaro nila, ginagamit ito para sa chikitsa, tungits, at iba pang mga laro na gamit yung card. So, ang karagatan, ang storya dito, ito ay, may kasaysayan kasi ito na isang prinsesa daw ay naghagis na isang singsing sa gitna ng karagatan. Kung sino man ang makakasisid nito, ay siya yung mapapangasawa ng
ng lalaki. Pero sa laro, para bagang tayo ay naglalaro ng truth and consequence. Oo. Na kapag ikaw ay natamaan nung ano yung palatandaan na ikaw yung tinuturo, ay ikaw yung bibigyan ng kaparusahan or kung ano mang utos. Pwedeng sabihin, dahil nasa burol ka, pwedeng sabihin, halikan mo yung patay. O, di ba? Hindi ka makakatulog talaga niyan. Dahil po ay nakakatakot naman yung parusang yan. Ayan. Pinapaikot yung tabo. Sa karagatan pataya, yung tabo, yung hawakan ng tabo, ay tinatalian nyo ng telang puti. Kung paikutin na ito, sino man yung matatamaan dun sa may telang puti, ay siya yung bibigyan ng mga kaparusahan. Yun. So, syempre po, ay magsumikap ka na hindi ka magkakamali para hindi ka mabigyan ng kaparusahan yun. Sumunod naman ay ang duplo. Itong duplo, binubuo pa rin po ito ng mga, pumalit siya sa karagatan. At iba ito dahil ang duplo, yes, may mga pa rin siya, may mga sumasali. Pero dapat ang sumasali dito ay meron siyang malawak na kaalaman sa laman ng Biblia. Dahil ito po ay hagisan. Magtatapunan kayo dyan ng mga verses galing sa Bible. At kung ikaw ay wala nang masasabi, o di wala na. Kung wala ka man lang binatbat sa Biblia, huwag ka nang makisali dito. Yun. At sinundan ito ng balagtasan. Alam nyo, sa tatlo, itong balagtasan ang nakapasok sa akademya. Dahil ginagawa na ito sa mga mag-aaral. Para siyang debate na may himig lang na tula. Pinapagitna nito ng lakandiwa kung babae at lakambini naman kung lakandiwa kapag lalaki at lakambini kung babae. Si lakandiwa ang magbubukas sa naturang palatuntunan. Sabihin ngayon ng lakambini or ng lakandiwa. Magandang hapon sa inyong lahat at maraming salamat sa pagpapaunlak nitong ating paligsahan ngayon dahil inyong mapapakinggan ang kapasyahan ng dalawang panig ukol sa ating pag-uusapan at ito ay pinamagatang. Alin ang mas matimbang? Alin ang mas mahalaga? Ang dunong o ang kagandahan? At dahil ang magbubukas ay si lakambini, o di si lakandiwa, ako na lang lakambini. Siya yung magsasabi ng mga paunang salita. Sabi niya, ating bigyan ng pagkakataon ang nasa panig ng dunong. Kung ano ang kalang naging kapasyahan kung bakit mas matimbang ang karunungan kaysa kagandahan. Dunong, kayo na. So tatayo yung sa dunong, sabi niya. Napakamahalaga ng dunong. Dahil ito ang magsisilbing daan upang maabot mo ang rurok ng tagumpay. Aanhin mo naman ang mukha niyong yan kung ang utak niyo naman ay utak bulinaw, walang laman, wala ka rin sinabi at wala kang kabuluhan sa mundong ibabaw. Maraming salamat po, aming lakambini. At ako'y babalik na sa aking upuan. Papalakpakan siya at sasabihin na naman ngayon ng lakambini. At ngayon, ating bigyan na naman ng pagkakataon ng nasa panig ng kagandahan. Kagandahan sa inyo na. Tatayo si kagandahan at sabi niya, maraming salamat din po aming lakambini at kanina pa nga'y gusto ko nang magsalita at ipaparinig sa karamihan na tunay at napakamahalaga ang kagandahan. Bakit? Ang kagandahan ang unang nakikita ng tao. Ang mukha mo ang nakikita at hindi ang karunungan. Aanhin mo naman ang dunong na iyan kung ang mukha mo naman ay gusgusin. Maraming salamat po. At ako din naman ay babalik na sa aking upuan. O di ba? Ang dalawang panig na ito ay parang magpatayan na, magsasambunutan. Pero sa kahulit-hulihan, sasabihin lamang ito ng lakandiwa o ng lakambini na kayo ay uuwi ng pantay-pantay. Walang panalo, walang talo. Maraming salamat sa inyong pagpapamahagi na inyong mga kapasyahan. Ayun. Yun lang pala, tabla lang pero ay naman, ang sakit-sakit na ng puso. Doon sa kanilang mga sinasabi, halos magpataya na sila. Pero yun lang po talaga, laro lang siya. Yun. At ito ang nasa akademya.
Ang pinakahuli na laman dito ay ang paraan ng pagpapahayag. Una, 4 dito, di ba? Una, pagsasalaysay. Pangalawa, paglalarawan. Pangatlo, paglalahad. Pang-4 ay ang pangangatwiran. Unahin ko ang pagsasalaysay at ang paglalarawan. Pag sinasabi natin pagsasalaysay, ito ay sa ibang salita, nagkukwento, nagsasalaysay. Siyempre, noong unang panahon, nung bata pa siya, kahirapan na sa buhay ang kanyang dinanas, nagsumikap sa pag-aaral, at ngayon ay naabot na niya ang rurok ng kanyang tagumpay. Ayan, pagsasalaysay, nagkukwento. Paglalarawan, siyempre, meron kang inilalarawan, may mga hugis ka na sinasabi, may mga katangian ka na sinasabi para po mabuo naman sa imahinasyon ng tagapakinig or ng mambabasa. Like, ang kasintahan ni Joshua ay mahaba ang buhok, mapuputi ang balat, pantay ang ngipin, mapupungay ang mata, matangos ang ilong. Ang kanyang vital statistics ay ang kanyang vital statistics ay 36, 26, and 36. O, kita nyo? Di ba Coca-Cola body? Ang tangkad niya ay nasa 5'8". O yan, babae, 5'8". 36, 26, 36. Mahaba ang buhok, mapuputi ang balat, matangos ang ilong, mapupungay ang mata, pantay ang ngipin. Wow, perfect! O diba? Yun. Kasunod, paglalahad. Ito naman paglalahad ay naglalayon po itong mabigay ng pagpapaliwanag. Kagaya nung sa recipe, wala kang alam na iluluto, nag-iisa ka lang sa bahay. Anong gagawin mo? Dahil high-tech na tayo ngayon, meron tayong internet, i-google mo, pagtingin mo sa ref, manok hilaw. Anin ko to. Sige be, fried chicken, paano siya iluto? Ayan, susuportahan ka kaagad ng steps ng recipe o di kaya ng procedure kung paano yung fried chicken. First, isa lang ang kawali sa apoy. Ginawa mo. Dahil gutom ka na, na-skip mo yung second step. Sabi doon, third na nabasa mo. Ilagay ang manok. Pagbalik mo sa yung kopya, may pangalawa pa pala, ilagyan pa pala ng mantika, pahabol mo na lang. Ayan, di ba? So, kung hindi nyo nasunod yung tamang proseso, palpak at hindi siya magiging maayos, hindi siya magiging tama. So, ang paglalahad ay pagpapaliwanag na dapat nasunod ng maayos. Panghuli ay pangangatwiran. Ito namang pangangatwiran ay naglalayo nitong humikayat or mangumbinse sa mga mambabasa. Parehan ng pag sinasabing tama lang na ipinakulong ni Pangulong Duterte si Dilima dahil marami naman siyang ginagawang kasalanan sa ating bansa. So, yun. Pero may nagsabi hindi makatarungan ang pagpapakulong ni Pangulong Duterte dahil ito ay, kanya din yung kapasyahan. Yun. Pangangatwiran din po yun. So, hanggang doon na lamang po. At kita niyo yan, first skills, yan yung nandun sa inyong blackboard. Ayan, sana po ay meron kayong natutunan sa aking sinasabi ngayon.